Sheridine. Hi, Doc. Doc Sheridine, nice name. Doc Sheridine. Hi. Oh my Morning. gosh, thank you so much for joining us, Doc Sheridine. How do we call you? Doc Cherry na lang po. Doc Cherry. Cherry. Ayan. Doc, ito na nga. Bakit ang daming may flu kahit ngayong bare months, di ba? Akala ko ba nagka-wave yung influenza A pero di pa rin natatapos. Todo-todo pa rin ngayong Christmas season. Correct. Yes, no? Magandang umaga muna po sa lahat ng tagapagkinig ng ating Inay Ko Po segment at magandang umaga po sa inyo, Mamutin and MJ. So, ang June to December po sa Pilipinas ay tawag nating flu season. Kung saan po napag-aralan ng ating mga dalubhasa at ng ating mga epidemiologists napakataas ng kaso ng influenza. Bakit po nagkakaganito? Unang-una po yung pagbago ng panahon. Mula sa init, naging malamig, at ito po may epekto sa ating mga ugat. Tandaan po natin, pag malamig, di ba napapansin nyo na parang nagsasara ang ating mga ugat. At dahil dyan po bumabagal ang daloy ng mga dugo at ng mga white cells natin sa loob ng ating mga blood vessels. True. Dahil dito po, immune system po ay naapektuhan, kaya nagkakaroon ng congestion. At hindi po maganda ang flow sa ating mga ugat, kaya parang may mga masasakit sa ating katawan at nagkakaroon ng mga sintomas na mga alam natin attributable to flu. Oh, wow. Oh, thank you so much. So, June to December. Kalahating Yes po. taon. May Kalahating taon pala, Doc, hindi ha? last quarter. Oo, hindi last quarter. Kalahating taon pala ito. At pwede po itong dumiretso hanggang February. Ala, So, i-whole year na natin. may extension Diba? pa pala. Whole year, Overstaying oo. na yan, O, Doc. hanggang 3 kicks, hanggang Valentine's pala to. Doc. Diba? Ako, Doc, ni-request ko talaga kayo na mag-guest ngayon kasi nga ako ibang klase. Parang cycle lang, no? Ubo, sipon, buti nga hindi ako nilalagnat to. Ubo, sipon, mawawala. Mamaya na-expose ako sa may ubot sipon. Parang baba ng immune system ko. May bumahing lang, may umubo lang. Parang sure na ako after 2 days ako naman may ubot sipon. So bakit pa may mga tao na despite na lahat naman tayo nagtatrabaho, sabi ko nga kanina, di ba, nagtatrabaho, may deadline, ang daming ginagawa, ang daming kausap. Bakit yung iba, hindi sila tinatablan? And yet may iba tulad ko, low immune system, alam mo yun, Doc, na laging nahahawa, tapos ang tagal ko mag-recover. Yun. Yes, no? Meron po tayong tinatawag ng mga vulnerable patients, no? Ito yung mga may mababang immune system, no? So, paano po natin nalalaman kung mababa ang kanilang immune system? So, unang-una napapansin natin, madalas silang magkasakit. Pangalawa, pag chine-check po natin yung kanilang mga blood cell count, medyo mababa po yung kanilang puting dugo o yung mga cells na parang panlaban natin sa katawan. Tandaan niyo po, meron tayong pulis sa ating katawan, no? Itawag nating immune system. So kapag mababa po ito or konti lang sila or hindi maganda ang kanilang function, mabilis po tayong magkaroon ng sakit kasi dapat po pagpasok pa lang ng microorganism sa ating katawan, virus ba yan or bacteria, dapat po nakita na sila ng ating immune cells at dapat po sila ay dapat parang nakulong na natin. Pero dahil minsan hindi maganda ang ating immune system, dahilan na rin po siguro sa ating mga sakit, environment, kulang tayo sa tulog at sa ating stress, hindi po sila nakakapag-function properly. So nangunguna na dyan ang mga matatanda at mga kabataan at mga merong comorbidities. Yun na, sinagot niyo na, Doc, comorbidities. Kasi hypertension, diabetes, meron ako niyan. Postmenopausal, nandyan ako, Doc. So, candidate yung mga katulad ko, no, Doc? Yes, actually po ako rin po ay menopausal, no? Ayun. So tayo po ay... Akala ko menopausal 20 po- ka lang, Doc. Oo, mukha ka lang 20s, Doc, Akala ko eh. 20 ka lang, Hindi ha? naman ako maniwalang Oo, menopausal akala ko ka bagong na. grad ka lang na med, eh. Dino-joke mo ko, ha? Maraming salamat po. Tayo po ay nasa ikalimang dekada na ng ating buhay, No! no? Oh, no way! So, ang very, very peculiar po sa mga menopausal din po ay yung hormones natin po, no? Medyo Yun hindi na. din maganda ang kanyang cycle. So, may mga pataas, bababa, at naapektuhan po din itong ating immune system. Yun, Wow. explains it. Oo. And Doc, ito na nga po, no? Pag-usapan natin yung flu versus common cold, Yeah. 'di ba? What do we need to know about this? Yes, no? Minsan kasi akala natin pag may sipon, ang tawag natin flu kaagad, no? Pag masama pakiram, tawag natin flu or trangkaso kaagad, no? So, may kaibahan po ang karaniwang sipon or trangkaso sa ating flu. Pag sinabing flu po, medyo matindi po yung sintomas nito. Yung parang kami kadalasan po, medyo abrupt yung symptoms ng nagkasakit ng ulo, sinipon, sakit ng lalamunan. Pagkakaraniwang sipon lang po ito or yung common cold na tinatawag natin,
medyo gradual po yan. At yung sinasabi natin medyo minsan tumatagal at medyo milder po yung symptoms niya kumpara po sa talagang flu or trangkaso or influenza na tinatawag natin. Oh. Wait, so, Doc, question. So, ngayon kasi, di ba, sobrang dami family gathering, sobrang dami mo makikita, you have to mask up, immune system up. What else should we not forget, lalo na sa decorum natin in reunions? Okay, so siguro po alam natin may party. Alam naman natin ginawa natin ng COVID time, how to protect ourselves, no? Masking, Yeah. hand washing, yung mga gamit bago natin hawakan, check natin, no? Pero siguro po, sa bahay po kasi ang kalat mabilis sa loob ng bahay mismo. Yun So na. pag ang isa nagkaroon ng sakit na flu, paaring sunod-sunod na po yan kung mababa ang immune system ng mga kasama sa bahay. Lalo na po yung mga matatanda. Tandaan po natin minsan, tayo ang nagdadala ng virus or bacteria sa loob ng ating mga bahay. So halimbawa yung mga bata galing sa school, pwede po silang carrier. Pagdating nila sa bahay, yung mga lolo't lola na bagsak ang immune system or yung mga matatanda na mababa ang may mga comorbidities, sila po yung pwede mag-manifest ng disease, ng sakit. Kasi mababa ang kanilang immune system. So dapat po kung tayo ay galing sa labas, kung maaari po maghugas ng kamay, or wag po tayo naghahalik kaagad, no? Sana sa mga vulnerable patients. At tama po kayo, kung tayo ay may nararamdaman, baka maaaring magsuot po tayo palagi ng mask. Gaano kahalaga ang flu vaccine this season? And of course, doon sa reminder, kailan to ginagawa? And ano bang budget na kailangan ilaan para rito? May mga free po ba sa barangay? Okay, ang influenza vaccine po ay meron po itong libre sa mga senior citizens at maging sa mga ating EPI, sa mga kabataan, sa mga babies natin, no, yung flu vaccine. Libre po yan sa gobyerno. Pwede po tayo mag-avail sa kanila. Pero may nabibili rin po sa ating mga pharmacies. So ang range po ng presyo niyan depende po, no, sa ating mga nagbebenta. So I think it's 500 to 1,000, no. Depende po sa brand ng ating vaccine na ibibigay. Taon-taon po ang pagbakuna ng flu. At ang advice ko po, huwag kayong magpapabakuna kung kailan bare months na. Ang rekomendasyon po ay dapat paglabas ng bakuna, usually po yan lumalabas February, March, April. So paglabas po niyan, dapat po tayo ay magpabakuna na. Huwag niyo din pong antayin, for example, nabakunahan kayo ng November na last year, tapos November pa kayo this year magpapabakuna. That is too late po. Dapat, kahit November kayo nagpabakuna last year, dapat by February, March, April, magpabakuna na po tayo para pagpasok po ng June, tayo ay protektado. Kasi once nabakunahan po tayo, 2 weeks pa po bago mag-increase ang antibody sa ating katawan. Ayun. Oh! Ay, actually, no COVID nga, no? Ganon. Diba? After Actually, kabakunahan, sabi nga nila 2 weeks pa. Naalala ko tuloy. Oo nga. Yung ba yung incubation period na tinatawag? Tama. Actually po, yun po yung pag-rise ng antibodies. Kasi Rise of diba, antibodies. Thank you. pagpasok ng bakuna po, kikilalanin pa yan ng ating katawan. So yung mga immune cells natin, kikilalanin siya, ipepresenta pa siya sa ating T and B cells na tinatawag natin, saka pa lang makakagawa ng panlaban ng ating T and B cells. Oo. Ano po ba, tawag nyo rito, kailan mo naman malalaman na kailangan mo na ng antibiotics? Okay. So usually po, pag mga 3 to 5 days, ang ating pong flu ay self-limiting, no? Mawawala po dapat ang sintomas within 5 days or 7 days, no? Pero kung ang sintomas po ay naging mas matindi pa, on the 3rd, on the 5th day, may kasamang hirap ng paghinga, may kasamang lagnat na hindi nawawala, at saka yung mga sintomas natin mas matindi, kailangan na po nating sumangguni sa doktor para sa antibiotic. Kasi remember, hindi po yung virus ang may problema, baka may naging kasalo ang virus na microorganisms like bacteria na nagiging sanhi ng pagtindi ng ating sintomas. Ayun, So doon ka lang- antibiotics is not for the virus, Yes. antibiotic is for the superimposed bacterial infection. Tama. Only when it's bacterial. Can you eat, can you take antibiotics? Kasi kung viral, hindi kailangan antibiotics. Ito pa, Babu, ito hilig ng mga Pilipino, mag-travel. Yun Actually, hindi lang locally, pati internationally. Yeah, worldwide. Pag yan. months, di ba? Ano yung mga dapat nila to keep in mind? Di ba, dala-dala nila sa kit nila, di ba, sa first aid nila, pag lumipad sila.
Mahalaga po may baon tayo mga gamot, no? Lalo na pupunta tayo sa mga snow areas, no? So, paracetamol, magbabaon tayo. Humingi tayo sa doktor ng mga gamot para sa sipon, maaring mga antihistamines po, no? Or mga decongestants. Maliban dyan po, magbaon na rin siguro ng antibiotic, pero ito po ay sanggunin natin sa ating mga doktor. Kung meron po tayong direct access sa ating mga doktor, mas mainam po na makausap din po natin sila bago natin simulan ng antibiotic dahil ayaw po natin ng antimicrobial resistance. Yun. Oo. Antimicrobial Resistance. May ganun pala, no? Oo. May question ako, Doc. Oo. Ano naman yung mga home remedies na pwedeng gawin? Hindi naman kailangan mahal yung gamot dyan, di ba? Oo. Or para Pag nasa abroad proteksyonan. ka na, di ba? Hindi mo nadala. Tama. What to take, what to Oo. eat. Baka may Google Translate mo yung gamot. Mahirap na. What to take, what to eat to strengthen the immune system. Oh yes, no? For the immune system, we need to have ang mga tinatawag natin anti-inflammatory diet, no? So para hindi mag-over ang ating immune system na mahirapan. So of course, nandun pa rin po yung tinatawag nating fruits and vegetables, and then we have to drink a lot of water. Sa symptoms pa lang po, for example, masakit ang lalamunan, iba yung pakiramdam natin, nandiyan na po yung gargling with the warm saline gargle. So isang basong warm po na tubig, lagyan natin ng half a teaspoon lang ng salt, tunawin natin ng mabuti, magmumog po tayo, no? And hindi ko po babaliwalain ang sleep. Pag kayo'y nakaramdam ng ibang ng masama Ayan na. pakiramdam, Ayan na! tulog po tayo. Ayan na! Ayan na, Ayan na! alam mo. Guilty na kami! Doc, problema ko yun dahil postmenopausal na, no? May insomnia ako matindi, Doc. 3 o'clock, puro ka Alam parang mo, normal na Mamo. sa akin. Tapos gigising Minsan ako nag-message after 2 pa yan hours. si Mamu randomly dahil may naalala lang siya. Araw, di ba? Oo, may naalala siya. Yeah. Gusto niyang paalala rin. Oo, di ba? Na nasan daw ako ng ganitong time. Oo. Sobrang random. Nang madaling araw. Worse, after 2 hours, gising na ulit ako, Doc. Yan ang kalaban ko, sleep. Correct. Kasi, Doc, ginagawa ko na lahat, ha. Ginger o salabat. Yung sa boses ko, Doc, ha. Tapos, vitamin C, loading up on all these vitamins, ganyan, and eating vegetables, fruits, mahilig ako dyan. Pero yung paos ko, Doc, alam ko, family doctor kayo, no? General man, hindi kayo doctor ng throat, in short. 4 months na to, Doc. On and off yung aking paos. Yun talagang Napatid na frustration. po ba natin sa ENT? Yes. Sabi, kahit Okay. anong gamot bigay ko sa'yo, dear, kung hindi may papahinga yung boses mo ng at least 7 to 10 days dahil sa overuse na yan, hindi ka gagaling. Gusto mo, operahan na kita. Sabi, in short, naghanap ng kakampi si Mamu, kaya kinausap ka rin. Yan, Doko. Kaya yun, Dok. So, tama ba, Dok? Talagang, tama ba, Dok, na kung hindi ko ipapahinga, hindi gagaling, no? Kahit maraming gamot, ano? Yes po, sleep is very important. Bakit po kailangang matulog? Pag natutulog po tayo, doon nagre-repair ang ating immune system. Sa umaga po, ang ginagawa ng immune system is to defend us sa mga pumapasok sa ilang butas ng ating katawan at maging sa ating skin. So, dinidepensahan tayo. Sa pagdepensa niya po, may mga nasisira, parang may war po sa ating katawan. Pag hindi po tayo natulog, paano niya i-repair to? Kasi gising pa rin po tayo, natatakot pa rin immune system natin, baka may pumasok pa rin na offending organism. Oo. So wala siyang pagkakataon na i-repair. Remember, sleep facilitates repair of tissues na nasira po sa buong araw po na ginamit natin ng ating katawan. So, pwede bang mag-sleeping pills, Doc? Maari naman po, no? Pero syempre ayaw din nating masanay tayo dyan. Ang tip po talaga is to sleep at the same time every day. So, 3 Oo. o'clock nga everyday. So sa age bracket, kunwari nga mga 50 Ayan. ilang hours a day yan dapat natulog. 50. Gusto ko yun. Kasama na po ako doon, no? So ang sleep po natin, actually, what is important is the quality of sleep, no? The quality of sleep, not actually the longer number of hours. 6 to 8 hours may be enough for our age po. For the elderly po is 5 to 6 hours ang average sleep nila, no? Mga 70 and above. So sa atin po, 6 to 8 hours, mas nakatulog tayo, mas maganda ng 8 hours. Very good. Kung 6, very good din po. Basta't kalidad, may kalidad yung ating pagtulog. Wow. So hindi gagana kahit anong gamot kung hindi ka natutulog. Nang tama. Nang tama. Good sleep. Correct. Wala pong repair. Walang repair. So I'm isa so na yan sa sad. dapat na lifestyle change mo para sa 2026. Matulog na lang buong araw. Oo, matulog ka na. Alam mo, sana all. Kaya ko yun. Alam mo Mamo. yun. Iwan mo ako sa sa may comforter.
Tutulugan Ako kita. din, kahit nasa resort Oo. ako, wala ako sa beach. Sa loob ako ng kwarto natutulog. Yeah, pero nahihirapan ka pagka kunwari, bahay mo na. Oo, yung kasi sinasabi so mo. many things to do. Daming distraction kasi, Doc, sa bahay. Yung mga gusto mong gawin at tapusin. Kaya imbis na matulog ka, gumagalaw ka sa bahay. Parang may tip ako, Mamu, para for Casa Ochelo. Di ba yung Casa Ochelo, punong-punong ng artwork. Feeling ko, yung isa dun, Tanggalin ko. i-antithesis mo, yung isang kwarto, walang kahit anong laman. Tapos Mahirap pasok yata ka lang. Tapos pasok ka, di ba? Wala Pwede. na kaming kwartong walang laman. Ayun nga, exactly. So, gagawa ka ng paraan. Yung sabi nga nila sleep like a cocoon. Like you're in a cocoon. Dark, Yes. dark, no sound. Maybe just the sound of aircon or Kaya the ko wind or yan. aircon. Hindi, sinubukan Oo. ko, sinubukan Doc minsan. Gising ako ng gising kasi naririnig ko. Wait, Mamu, alam ko Wala na. sa tinga Pag ko. tinatanong ako ng tao kung saan ko kinukuha ang energy ko, Oo, saan? natutulog talaga ako. Sa isang madilim na kwarto na aircon lang or walang aircon pero kahit saan tahimik. tutulugan ko Ah, kayo. tutulugan. Pero hindi ako antukin hindi ako antukin. Oo. Pero pag gabi na kailangan ko na magpahinga, parang alam ko na kung kailan ako mag-charge. Kargado ko. So off lahat ng cellphones, gano'n. Wala na. Oo. Disconnect. Disconnect na Ah. ako. Basta, pero syempre meron pa rin, hindi man tayo perfect. Yung titignan pa rin natin yung text, TikTok, Kami ka na, di etc. ka makaka-resist. Correct. Pero talagang bibitawan ko na siya Oo. dahil kailangan buo yung brain cells ko. Yun nga eh. Brain cells, para doon talaga kailangan No. buo ko mag-isip, buo ko gumalaw, hindi ako sabaw. Oy, gusto ko yun. Pwedeng t-shirt yun Ano yung ulitin mo? Buo ko mag-isip, buo Buo ko ko gumalaw, hindi ako ako sabaw. sabaw. Ay, magandang t-shirt Parang yan, kanta bebenta yan. Parang pwedeng kanta. I love it. Ayan. Doc Cherry, ano pa yung gusto mo 2026? Baka pwede namin baguhin starting December pa lang. Lalo na, syempre, Talaga. maraming lechon sa kainan. Alam mo yun? Ano naman diet trends na sinasabi? Oo. Baka pwedeng mag-early start na lang ako. Hindi nakikita ko, Doc, sa Reels. Meron ngayong diet trend na pinapauso, yung puro karne. Kakain ka lang. Ay, hindi. Alam ko Carnivore yun. diet. Oo, Ay hindi. my gosh, do you recommend Creatinine? that? Carnivore Okay. diet. Pag puro karne, parang ketogenic diet po yan. Oo. Ano? Parang ganun, no? Pupunta yan sa ating kidneys. Correct. Oh, oo. magsasuffer ang kidney. Hindi, tsaka ito na, kaliwat kanan, pwede kang kumuha ng mga, pero I think this is for another topic, yung tinuturok na pampapayat. Kaliwat kanan. Oh, what can you say Medyo about mahabang that? usapin po yan. Kailangan Oo. pag-usapan Ay, natin ng Oo. Di ba, itahin namin kayo ulit tungkol doon, lalo na sa January, magandang topic Yan, yan. para sa mga diabetic, kung talaga bang trend lang ba yun or what? Although, marami ring mga studies na lumabas saying may mga benefits siya. Pero the question is, para sa'yo ba siya? Yun. Like, do you need it? Correct. Well, siguro ako kailangan ko. Obviously, overweight ako, di Oh, ba? hindi Wow. You're beautiful the way you are. Hindi gumana talaga ako. Mamu, alam mo, akala ko curvaceous. ito yung nakakatawa. Akala ko sarcastic si Mamu, pero yung malala, hindi. She really thinks hindi. I was like, I love you for that. Curvaceous ang I love- tawag dyan. No, Mamu, I know you mean well, but I'm realistic. No, I mean, but I love you for being so innocent and meaning well. Yeah, pero I'm saying is, kailangan ko magpa-check up for it. Like, kailangan pag naapektuhan na yung blood markers mo, di ba? Yung, yan. Although Hindi ka- normal hindi yung naman- blood markers ko. Yun nga sabi ko sa kanya, Doc, hindi siya diabetic hindi ka rin Oo. hypertensive, di ba? Hindi. See? So you're healthy. Hindi, pero overweight ako. Yung So, baka may Si iba. Doc, Kung baga, hindi na being maka- over, yun na. Ay, wait, 1 minute na lang pala, Doc. Sige, totoo na to. Thank you so much, Doc. So, Doc, would you like to say anything else? Oo. Just to comment lang dun sa age kasi natin po, medyo mahirap talagang pumayat. Siguro if Oo. I may say, no, medyo mahirap pumayat sa mga menopausal women and the 50 and above. But if I would just have one message for all lang po, sa isang study po ng Harvard on happiness and longevity, those who are happiest and live longer are those who are happy and content at the age of 50. Para sa mga katulad po natin na sa ikalimang dekada ng buhay, maging masaya at kontento po tayo sa ating buhay para tayo ay maging masaya sa ating Ay, pagtanda. mahabang buhay natin, Doc, kasi happy ako. Happy person ako. Ay, True. aabot ako ng 101. Magkaka-100,000 ako. Wow! Diba ganun yung price? Pag mabot ka 100, may 100,000 ka. Siguro naman, by the time umabot ka ng 100, sana 500,000 na ibigay sa'yo. Ay, oo nga. Dahil yung sa face pagtaas ng presyo ng bilihin, utang na loob. ko, wala nang value. Bumalik na naman ako sa presyo ng bilihin, ha? Thank you, Doc. Alam mo, ganito kami ni MJ para lang tayo Oo. nagchichismisan sa Ayan. isang cafe. Magkukumari lang tayo. Correct. Doc, Thank you, thank you. fellow Thank 50. you.